Sa isang makipot na kalye na naiilawan lamang ng malalalim na ilaw ng mga sinaunang lampara sa kalye, hawak ng isang batang babae na nakasuot ng suot na damit ang huling piraso ng tinapay na mayroon siya. Iyon na lang ang natitira sa kanya pagkatapos ng isang buong araw na gutom. Naaninag sa kanyang mga mata ang tahimik na sakit ng isang taong maagang natutong mamuhay ng may kakapusan, ngunit mayroon pa ring malambot na apoy ng kabaitan sa kanila. Noon ay bumungad sa kanya ang isang pulubi na may kulay abong balbas at isang nawawalang tingin. Inilahad niya ang nanginginig na kamay, humihingi hindi lamang ng pagkain, kundi pati na rin ng kilos ng sangkatauhan. Huminga ng malalim ang dalaga, pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa kanya sa paniniwalang nawalan na siya ng huling pag-asa. Hindi niya alam na ang simpleng gawaing ito, na napakaliit sa mata ng mundo, ang magiging susi sa isang tadhana na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hinawakan ng pulubi ang kapirasong tinapay na parang ginto. Ang kanyang maluha-luha na mga mata ay lumingon sa dalaga at sa mahinang boses, bumulong-bulong siya, hinding-hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga nagbabahagi ng kaunting mayroon sila. Hindi niya naiintindihan ang lalim ng mga salitang iyon. Nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Walang laman ang kanyang tiyan ngunit hindi maipaliwanag ang kanyang puso. Makalipas ang ilang oras nang lumubog ang gabi sa lungsod at napapaligiran ng kahirapan ang bawat sulok ng nayon, umalingaw-ngaw ang hindi inaasahang tunog, isang malakas na katok sa kanyang pintuan. Sa kabilang banda, hindi lamang sikreto ang dala ng isang tao, kundi pati na rin ang sagot sa kilos na lingid sa kanyang kaalaman ay nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring mag-like at mag-subscribe upang subaybayan ang higit pang mga nakakaantig na kwento. Umihip ang malamig na hangin sa gabi sa makikitid na lansangan ng isang nakalimutang nayon sa kanayunan ng Pilipinas. Ang mga lampara na nakasabit sa mga sinaunang poste ay nagniningning, hindi kayang alisin ang dilim na nangingibabaw sa bawat sulok. Sa lupa, ang alikabok na nahalo sa mga labi ng pagkain ay hindi nakapakipakinabang sa sinuman. Sa mga eskinita na iyon ay lumakad ang isang batang babae na mahigit 10 taong gulang lamang. Ang kanyang mga paa ay hubad at ang mga tuhod ay nasimot. Ang kanyang damit na pagod na sa edad at ang kanyang mga mata ay nalubog sa gutom. Sa kanyang maliliit at maruruming kamay, hawak niya ang isang piraso ng tinapay, ang huling natitira mula sa araw ng pakikibaka. Ang kanyang tiyan ay umungol, ang kanyang lalamunan ay tuyo, ngunit sa kanyang ekspresyon ay mayroong higit sa pangangailangan. Mayroong isang uri ng tahimik na pagtutol, isang banayad na ningning na ang kahirapan ay nabigong pawiin. Huminto siya sa ilalim ng isang street lamp, tinitigan ang piraso ng tinapay na parang isang relic. Kinagat ng pag-aalinlangan ang kanyang isip-isip bata. Dapat ba niyang kainin ito kaagad at ibsan ang hapdi ng gutom sa loob ng ilang minuto o itabi ito upang ibahagi sa bahay ang kanyang mga nakababatang kapatid na natutulog ng walang laman ng tiyan? Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na hindi dapat ibigay sa isang napakabata. Habang nagmumuni-muni, may lumapit na anino. Isa itong hunch na lalaki na may kulay abong balbas, punit-punit na damit at shuffling steps. Ang amoy ng pag-abandona ay nakapaligid sa kanya. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin sa kanya ay ang kanyang mga mata. Ang desperadong mga mata ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Huminto siya sa harap niya, inilahad ang nanginginig na kamay at bumulong halos walang boses na parang humihingi ng huling paraan. Anak, isang piraso, pakiusap. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Sa ilang sandali, naisipan niyang umatras, pinoprotektahan ang maliit na natitira niya. Ngunit ang paningin ng pagod na mukha na iyon, na minarkahan ng mga kulubot na nagsasabi ng mga kwento ng pag-abandona, ay ganap na nagdisarmahan sa kanya. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa harap ng salamin ng hinaharap, isang tahimik na babala
kung saan siya dadalhin ng buhay. Sa isang simple ngunit matapang na kilos, hinati niya ang tinapay sa kalahati. Itinaas niya ang kalahati sa kanyang bibig, halos hindi niya namamalayan, at inilagay ang isa pa sa mga kamay ng pulubi. Tinanggap ng lalaki ang piraso na parang ito ay ginto, ang kanyang mga mata ay napupuno ng mga luha, at ang kanyang boses ay nanginginig habang siya ay bumulong-bulong. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga taong nagbabahagi ng kaunting mayroon sila. Hindi lubos na nauunawaan ng dalaga ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit pinanatili niya ang tunog sa loob niya na parang may tumutupad sa pangako. Pinagmasdan niya ang lalaki na dahan-dahang lumalayo. Pinagpala siya ng tingin nito habang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay pauwi. Ang natitirang piraso ay hindi na sapat upang matugunan ang kanyang gutom, ngunit may kakaibang liwanag sa loob niya na para bang may isang bagay na mas malaki ang gumalaw. Halos hindi niya maisip na ang kilos na ito na napakaliit sa mata ng mundo ay nagbukas lamang ng mga pintuan sa isang tadhana na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Naglakad-lakad ang dalaga sa maruruming lansangan, hawak-hawak pa rin ng kanyang mga daliri ang maliit na piraso ng tinapay na naipon niya para sa sarili. Sa wakas ay lumubog na ang gabi at ang mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at zinc ay nagpalabas ng madilim na liwanag ng mga lampara na nagpapakita ng katiyakan ng bawat tahanan. Ang daan patungo sa kanyang bahay ay tila mas mahaba kaysa dati, bawat hakbang ay kinakaladkad ng gutom na sumasakit sa kanyang tiyan. Nang sa wakas ay dumating na siya, nakita niya ang maliit at hindi maayos na kahoy na pinto at itinulak ito ng kanyang balikat. Sa loob, ang tanawin ay hindi naiiba sa kung ano ang nakita niya sa mundo sa labas. Pagbabalat ng mga pader, mga sahig na gawa sa lupa, sirang kasangkapan at isang matinding katahimikan. Sa sulok, ang kanyang ina ay nakahiga sa isang banig. Ang kanyang mukha ay nakaukit sa pagod, sa habambuhay na pakikibaka. Dalawang nakababatang kapatid na lalaki ang natutulog na magkatabi, na nakakumot sa ilalim ng kumot na masyadong manipis para maiwasan ang lamig ng gabi. Ang bunso ay gumalaw sa hindi mapakali na mga panaginip, bumubulong ng hindi magkakaugnay na mga salita, na tila kahit sa pagtulog ay sinisikap niyang bigyang kasiyahan ang kanyang gutom. Huminto ang dalaga, tumingin sa kanila, at nakaramdam ng matinding kabog sa kanyang dibdib. Ang kalahati ng tinapay na hawak niya ngayon ay tila hindi gaanong mahalaga kumpara sa pangangailangan ng lahat. Gayunpaman, lumuhod siya, pinaghiwa-hiwalay ito, at inilagay ang bawat isa sa isang lumang tela na nagsisilbing plato. Wala siyang kinakain, nagmamasid lang na parang nag-aalay ng tahimik na handog sa tadhana. Iminulat ng kanyang ina ang kanyang mga mata, napansin ang kilos, at isang luha ang dumaloy sa kanyang pagod na mukha. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang sakit ng kawalan ng kakayahan ay inalis niya ang kanyang lakas. Humiga ang babae sa tabi ng kanyang mga kapatid, hinila ang kumot hanggang sa kanyang baba at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi nakatulog. Sa kanyang isip, ang mga salita ng pulubi ay umalingaw-ngaw na parang isang bugtong. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga taong nagbabahagi ng kaunting mayroon sila. Iniisip niya kung totoo ito, kung talagang may mas malaking mata na nagbabantay sa kanyang buhay at sa kanyang sakit. Sa sandaling iyon, ang kanyang pusong bata na sanay sa katahimikan ay isang bagay lamang ang naisin, ang makaalala sa kanila. Habang ang nayon ay natutulog, natalo sa sarili nitong mga laban, ang maliit na bahay na iyon ay tila lumubog ng mas malalim at mas malalim sa limot. Ngunit ang hindi alam ng dalaga ay ang binhing itinanim sa simpleng kilos na iyon ay sumibol na, at ang marupok na pader na sumaksi sa kanyang pakikibaka ay malapit ng masaksihan ang pagbabagong walang nangahas na makita. Mabagal siyang naglakad, nasa nanginginig niyang mga kamay ang kalahati ng tinapay, parang may dalang relikwari. Ang unang kagat ay natunaw sa kanyang tuyong bibig na parang tubig pagkatapos ng isang buong disyerto, at habang siya ay ngumunguya, naramdaman ng matanda ang isang sinaunang init
na nag-aapoy sa kanyang dibdib hindi mula sa pagkain, ngunit mula sa naibalik na dignidad. Huminto siya sa ilalim ng awning ng saradong tindahan ng sari-sari, narinig ang di kalayuang makina ng mga jeepney at saglit, hinayaan siyang tangayin ng alaala. Dati siyang kargador sa palengke, ama ng isang batang babae na hindi na niya makita, asawa ng babae na tinangay ng hangin nang hindi mapatawad ng lagnat. Ilang beses na siyang tinalikuran ng mundo kaya baluktot ang kanyang gulugod. Gayunpaman, ang kilos ng batang iyon ay nakabasag ng isang hindi nakikitang selyo. May nakakita sa kanya, may nagbahagi ng huling piraso sa kanya. At hindi ito maaaring magtapos doon. Nagpatuloy siya sa kalye, umiiwas sa mga puddles, hanggang sa maliit na kapilya sa dulo ng eskinita. Itinulak niya ang pintuan na gawa sa kahoy, sinindihan niya ang isang kandila gamit ang barya na itinago niya para sa swerte, at bumulong ng isang pangako. Kung hindi ko mapakain ang aking sarili, naway may maibalik ako sa dalaga. Sa kanyang pag-alis, ang halimuyak ng luya mula sa malapit na karinderya ay humila sa kanyang mga binti. Inaangat na ni Aling Marites, ang may-ari, ang mga tabla para isara ang pinto nang makilala niya ito. "Tatay, we're not offering credit today," madiin niyang sabi dahil sa ugali. Tumango siya, hindi nagtanong ng kahit ano. Ikinwento lang niya na parang ibinubuhos ang kanyang puso sa mesa ang eksena ng paghiwa-hiwa ng tinapay ng dalaga. Ang kislap ng mga mata nito, ang katagang tumusok sa kanyang puso. Nanatiling tahimik ang babae, hawak ang kahoy na kutsara sa hangin. Pagkatapos ay pinatay niya ang apoy, sinindihan itong muli, kumuha ng kanin, manok, luya at nagsimulang maghalo ng umuusok na aros kaldo. "Siya na nagbabahagi ng kaunti ay nararapat ng dobleng pagbabalik," she murmured. "Ipakita mo ang daan." Sa maliit na bakuran, tinawag niya ang kanyang anak, isang payat na batang lalaki na nakasuot ng pagod na sombrero at nilagyan ng 2 lunchbox, kasama ang isang pakete ng tinapay at 1 litro ng tubig. Sinubukan ng matanda na tumanggi sa kalahati. Sobra naman. Tinulak siya nito pabalik. "It's not charity, it's a wheel. Today it turns for her. Tomorrow it turns for you." Bumaba ang tatlo sa mamasa-masa na kalye. Ginagabayan ng mga alaala ng matanda. Ang kurba kung saan nag-aalangan ng dalaga. Ang nasunog na poste ng lampara. Ang pader na may sikat ng araw. Sa bawat sulok, iba't ibang ritmo. Ang pintig ng kanyang puso, na para bang ang bawat hakbang ay nag-aayos ng lumang luha. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya lumalayo sa isang tao, ngunit patungo sa isang engkwentro. Habang nasa daan, kakaunti lang ang sinabi ng matanda, ngunit sapat na para maging thread ang kwento. Ang isang kapitbahay na nagwawalis sa bangketa ay nagdala ng mga pinggan sa loob ng ilang metro. Isang batang babae na nagtitinda ng prutas ay nagtipon ng 4 na hinog na saging sa isang supot at hinabol sila. Tumango naman ang isang motorcycle taxi driver na naghihintay ng masasakyan at nagsabing, "Good luck," na parang nakatatak ng passport. Nang hindi namamalayan, ang lungsod na dating bingi ay nagsimulang tumugtog at ang matandang lalaki na madalas na naging dulo ng linya, ngayon ay natuklasan ng kanyang sarili na isang link. Hindi ang bayani, hindi ang tagapagligtas, ngunit ang tulay sa pagitan ng gutom ng isang sambahayan at ng sabaw na umuusok sa kaldero. Sa pagliko nila sa huling eskinita, nakilala ng matanda ang kumikislap na liwanag ng lampara sa likod ng isang baluktot na bintana. Huminto siya, huminga ng malalim na parang humihingi ng permiso sa kanyang nakaraan at inayos ang takip ng batang may dala ng mga lunchbox. "Ito na," aniya matatag ang boses na hindi humihingi ng tawad sa sinuman. Ang mainit na singaw ay tumakas mula sa takip na lumilikha ng mga ulap na tumaas na parang panalangin. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay para kumatok, ngunit nag-alinlangan sandali. Sa maikling agwat na iyon, isang imahe ang dumating sa kanya ng isa pang pagkakataon nang nakaupo sa pintuan ng kanyang bahay, tinanggihan niya ang pagkain sa isang gutom na batang lalaki dahil sa takot na mawalan siya ng sarili. Ang bigat ng alaalang iyon ay isang lumang buto, mahirap lunukin. Gayunpaman,
Ang buhay ay nagtutulak at siya ay nagtulak. Ang unang katok ay parang mahiyain na parang nagpapahayag ng pasasalamat kaysa sa isang pagbisita. Ang pangalawa ay matatag, tulad ng isang taong gumagawa ng pagpili. Bago ang ikatlo, inilagay niya ang kanyang kamay sa kahoy at bumulong, halos sa kanyang sarili. Naway maalala ng pintong ito ang aking nakalimutan. Sa likod nito, gumalaw ang magaan na mga yabag, isang anino ang tumakbo, may huminga ng malalim. Ang gabi na hanggang noon ay natatakpan lamang, ay nagsimulang magsiwalat. At sa labas, kasama ang mga umuusok na lunchbox, naghihintay ang isang matandang lalaki, isang kusinero at isang binata, hindi para sa kredito, hindi para sa kapatawaran, ngunit sa sandaling ang isang bumalik na kilos ay magpapabago sa mga piraso ng kapalaran. Ang lampara ay kumikislap sa sulok ng silid, naghahagis ng mahabang anino sa mga nagbabalat na dingding. Ang batang babae ay nakahiga sa tabi ng kanyang mga kapatid, sinusubukang iwasan ang gutom sa pagtulog nang ang tunog ay umalingaw-ngaw. Tatlong matalim na katok na sinundan ng isang katahimikan na tila mas mabigat. Ang kanyang ina ay dahan-dahang bumangon, ang kanyang mga mata ay natakot at inilagay ang kanyang daliri sa kanyang mga labi upang tumahimik ang lahat. Sino ang makakatok sa oras na iyon? Hindi sila magkapitbahay dahil maagang natutulog ang lahat. Mga nagpapautang, marahil, ngunit anong utang ang maaari nilang makolekta mula sa isang taong walang pag-aari? Bumilis ang paghinga ng dalaga, ang tibok ng puso sa dibdib. Ang pagkatok ay paulit-ulit, ngayon ay mas matatag, halos humihingi ng sagot. Ang ina ay nag-aalinlangan na bumangon mula sa banig at naglakad patungo sa pinto ng mabagal at mabibigat na hakbang. Tahimik na nanonood ang dalaga, parang talim ang tensyon na tumatago sa hangin. Nang tumunog ang kahoy at bumukas ang pinto, bumungad ang hindi inaasahang pangyayari. Sa labas, ang matandang pulubi na ngayon ay may luha sa kanyang mga mata, ay may hawak na isang umuusok na lunchbox. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang medyo may edad na babae. Ang kanyang apron ay nabahiran pa rin ng singaw sa kusina. At isang binata na may dalang mga supot ng prutas, tinapay at tubig. Ilang segundo walang gumagalaw. Naparalisa ang pagkabigla sa magkabilang panig. Ang ina, nalilito, ay hindi alam kung ito ay totoo o isang malupit na panaginip na malapit ng gumuho. Ang matandang lalaki na napalunok, pasimpleng itinaas ang lunchbox at sinabi sa nanginginig na boses, ibinahagi niya sa akin ang kanyang huling tinapay at hindi pinahihintulutan ng Diyos na mawala ang kilos na iyon sa walang kabuluhan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, naalala ang sandaling nasa kalye at naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan. Ang maliit na kalahati ng tinapay na iyon na tila hindi gaanong mahalaga sa kanya ay bumalik na dumami. Pumasok ang kusinero nang hindi humihingi ng pahintulot na para bang naiintindihan niya ang pangangailangan ng gutom. Inilagay niya ang arroz caldo sa pansamantalang mesa, binuksan ang takip at hinayaang mapuno ng mainit na singaw ang espasyo na hinuhugasan ang amoy ng buhay. Inayos ng bata ang mga bag sa sahig, nagkalat ng mga saging, sariwang tinapay at mga bote ng tubig. Napuno ng luha ang mga mata ng ina at napaluhod siya, nagpasalamat sa kanya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi na nakapagpigil ang dalaga at tumakbo sa matanda, niyakap ang mga binti nito. Naramdaman niya ang magaspang na tela at ang marupok na katawan, ngunit din ang isang hindi nakikitang lakas na sumusuporta sa kanya. Habang ang lahat ay nagsilbi sa kanilang sarili, nagsimulang magising ang kapitbahayan. Bumukas ang mga pinto, sumilip ang mga usyosong tao, kumalat ang balita sa bibig, una sa sorpresa, pagkatapos ay sa paghanga. Hindi nagtagal ay dumami na ang mga tao, ang iba ay may dalang tirang bigas, ang iba ay nakasuot ng lumang damit, ang iba ay tumulong lamang sa pagsalo ng sabaw. Ang dating tahimik na eskinita ay naging ipo-ipo ng mga boses, yabag at kilos. Ang gutom ng gabing iyon ay nasiyahan hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain, ngunit sa pamamagitan ng muling pagsilang ng isang bagay na mas malaki.
habag na kumakalat na parang apoy na nakatago sa ilalim ng abo. Sa sandaling iyon, ang mahirap na bahay ay tumigil sa pagiging hindi nakikita. Ito ay naging sentro ng isang tahimik na apoy, isang buhay na aral na ang isang piraso ng tinapay. Kapag inialay mula sa puso, ay maaaring maging isang handaan. Ang batang babae na nakatingin sa kanyang mga kapatid na sa wakas ay nakangiti na ang kanilang mga bibig ay may bahid ng sabaw. Nadama na ang kawalan ng laman sa loob niya ay hindi na lamang gutom. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi ko pa masasabi, ngunit ang buhay na iyon ay gagawa ng punto ng pagbubunyag sa paglipas ng panahon. Kinaumagahan ay sumikat na may kakaibang amoy sa eskinita, isang halo ng sabaw ng luya na nananatili pa rin sa hangin at mamasa-masa na lupa pagkatapos ng ambon. Ang batang babae ay nagising na may alertong mga mata, na tila natatakot na ang lahat ay panaginip, ngunit sa pansamantalang mesa ay naroon pa rin ang platito na may marka ng sabaw, at sa baluktot na upuan, isang bag ng sariwang tinapay. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay at sinubukang ngumiti. Sa labas, may kumalabog ng pinto. Sagot naman ng isa, papalapit ang mahiyaing mga yabag. Unang dumating ang may-ari ng sari-sari, may dalang 2 lata ng sardinas at isang maliit na pakete ng bigas. Hindi naman masyado, pero galing sa puso, she said, set down the bag and stepped back as if she don't want to disturb anyone. Sa likuran niya mismo, isang jeepney driver ang sumandal sa 2 malalaking bote ng tubig. Walang sinabi. Tumango lang siya na para bang naiintindihan niya na minsan ang mga salita ay maaaring maging hadlang. Isang barbero ang lumitaw na may kasamang matandang pamaypay na gumagana pa at isang estudyante na may dalang notebook at 2 lapis ay nagtanong kung maisusulat ng babae ang kanyang pangalan. Ang matandang pulubi na ngayon ay hindi gaanong mapurol ang mga mata na parang isang pansamantalang lolo. Hindi ko gusto ang kredito, tumulong lamang na ayusin ang mga darating na kamay. Humingi ako ng pahintulot na walisin ang bakuran, kinokontrol ang pansamantalang linya kapag sinubukang sumilip ng mga bata sa kapitbahayan, pinaalalahanan ng lahat na may tulog, takot at gutom na dapat igalang. Muling lumitaw ang nagluluto noong nakaraang gabi na may takip na kaldero, humingi ng kutsara at dahan-dahang nagsilbi na para bang yakap ang pagkain ng mainit na pagkain. Hindi nagtagal, ang bahay ay nagsimulang mawalan ng amoy ng pag-abandona. Isang karpintero ang nilagyan ng 2 pako at mabuting kalooban, ang mananahi sa kalsada ay pinutol ang damit ng isang matanda at ginawa itong 2 para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Isang babaeng maliit ang paa ay nag-iwan ng rosaryo sa isang pako sa dingding at bumulong ng isang panalangin. May mga dumating para manood lang. Ang ilan ay nakataas ang kanilang mga cellphone. Nagre-record. Ang iba ay bumulong na hindi ito dapat maging spoiled, na ito ay napaka-damaging. Nakinig ang dalaga ng hindi nauunawaan ang lahat, ngunit napansin niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mapanghusgang tingin at ng masasamang tingin, at marami ang nagkahalo. Isang batang lalaki ang nagdala ng asul na pintura na nakalimutan sa isang aparador at, sa tulong ng mga bata, sinipilyo ang mga mantsa ng amag. Nagsimulang lumabas ang mahiyaing tawa mula sa loob ng bahay na parang mga ibong natutuklasan ang langit. Ang ina na hanggang noon ay nanatiling tulad ng isang mabigat na piraso ng muebles, ay nakaupo sa pintuan na may isang palanggana ng mga damit at, sa pagitan ng mga banlawan, ay tumango ng kanyang pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay laging basa. Sa bandang hapon, may nagmungkahi ng pag-ikot para sa pagkain. Bawat araw ay kusina, bawat kusina ay sopas. Ang notebook ng estudyante ay naging isang shift book at may nakasulat na baluktot na pangalan, posibleng mga schedule, maliliit na pangako. Humihip ang pamaypay sa sulok, pinaalis ang tahimik na hangin, habang ang mga bigas ay nakapatong sa mga plastik na lalagyan na may makukulay na takip. Ang batang babae,
na noong nakaraang araw ay nagbahagi ng kanyang huling tinapay. Ngayon ay nagbahagi ng mga saging na nanginginig pa ang mga kamay, na nagtatanong kung tama bang magtabi ng isa para sa kanyang sarili. Ang matanda ay tumawa ng mahina, walang ngipin, at sumagot na ang katarungan ay nangangahulugan din. Sang pag-aaral na tanggapin kung ano ang kapalit. Nang magsimulang lumubog ang araw sa likod ng mga sheet ng zinc, iba ang hitsura ng eskinita. Hindi na ito nagmamadaling koridor, kundi isang makitid na parisukat kung saan nagkakasalubong ang mga boses. Isang grupo ng mga kabataan ang nagpatugtog ng gitara at nag-iwan ng isang bag ng mga ginamit na laruan sa lupa. Nangako ang isang retiradong guro na titigil sa susunod na araw upang suriin ang mga aralin. Tumigil ang isang tricycle na may takip na asul na tarp sa mga tuyong kumot. Sa pagitan ng pag-ungol ng mga mas gusto ang distansya at ang matiyagang pag-aalaga ng mga taong nagpasya na lumapit, nagsimulang magkaroon ng pagkakaisa. Walang mga talumpati, mga kilos lang na pinagsasama-sama, napalitan ang amoy ng bahay at ang ritmo ng eskinita. Napatingin ang dalaga sa matandang lalaki na inaayos ang kandila sa platito na parang nagbibigay kahulugan sa isang gabi at nakaramdam ng panibagong uri ng pagod, ang uri na dumarating pagkatapos ng isang araw na sa wakas ay nagsimula ang isang bagay. At habang ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina, naunawaan niya ng walang mga salita na kung ano ang nangyayari sa paligid ay talagang darating, at ang piraso ng tinapay na nawawala kahapon ay babalik na ngayon sa iba pang mga anyo. Isang pinto na hindi nahuhulog, isang notebook na may mga linya, isang pamaypay na nagpipilit, at isang lungsod, mahiyain pa rin, na muling natututong makita ang sarili. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng mga pagbabago na halos hindi mahahalata tuwing umaga. Ngunit kung saan pinagsama-sama, binago ang bahay sa isang bagay na hindi naisip ng sinuman na posible. Ang mga nakababatang kapatid na dating maputla at hindi kumikibo ay nagsimulang maglaro ng mga takip ng bote na parang mga laruang sasakyan. Ang bunsong lalaki na kanina ay nagigising na umiiyak sa gutom, ngayon ay nagising na tumatawa, sinusubukang ibalanse ang kanyang mga paa habang hinahabol ang isang manok na gumagala sa bakuran. Ang nakatatandang batang babae na dinala ang postura ng isang maagang gulang sa kanyang mga balikat ay pinahintulutan ang kanyang sarili na maging isang bata muli. Nakita siyang gumuhit gamit ang uling sa dingding, tumatawa ng malakas kapag nagkamali, at hindi na basta-basta nagbabantay sa mga maliliit na parang bantay. Ang pagkain ay hindi dumarating ng sagana araw-araw, ngunit hindi ito ganap na kulang. Isang palayok ng aros kaldo, isang bag ng prutas, isang pakete ng powdered milk. Lahat ay tila sapat na upang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang takot sa gutom ay nagbigay daan sa isang marupok ngunit tunay na kalmado. Ang ina, na kanina ay nakayuko sa pagod, ngayon ay nakahanap ng lakas na umungol ng mahina habang naglalaba ng damit, isang malambot na kanta na pumupuno sa silid ng init ng tao. At sa setting na ito nagsimulang mamulaklak ng mas madalas ang mga ngiti, tulad ng mga mahihiyang bulaklak na natuklasan ang tagsibol. Ang kapitbahayan, nang mapansin ang pagbabago, ay nahawahan. Ang mga batang dumating upang magdala ng mga laruan ay nanatili upang maglaro. Isang plastik na bola ang gumulong mula sa kamay hanggang sa kamay, at ang maliliit na bata na kanina pa nahihilo, ngayon ay tumatakbo sa paligid ng makitid na bakuran na parang kanila ang lupa. Ang eskinita, na dating kilala lamang sa katahimikan ng paghihirap, ngayon ay umalingaw-ngaw sa pagtawa. Kahit na ang pinakakahina-hinalang mga kapitbahay, yaong sa una ay nagreklamo tungkol sa paggawa ng labis na pinsala, ay nagulat na marinig ang kagalakan na dumating sa kanilang sariling mga bintana. Ang tawa ng mga bata ay hindi humingi ng pahintulot, sinalakay nito ang mga tahanan at dinisarmahan ang mga matigas na puso. Isang hapon, ang matandang pulubi na ngayon ay palaging presensya, ay nagdala ng isang bag ng kulay na tisa.
Kasama nila, ang batang babae ay gumuhit ng isang malaking bahay sa semento na may mga bukas na pinto, malalawak na bintana at isang dilaw na araw sa itaas. Baluktot ang iginuhit ngunit nagpalakpakan ng magkapatid na parang isang gawang sining. Napangiti ang matanda, marahil ay naaalala ang mga pagkakataon na siya rin ay nanaginip ng malaki at simpleng sinabi, "Balang araw, titira ka sa isang bahay na ganyan." Ang sumunod na katahimikan ay puno ng pananampalataya na parabang ang pangungusap na iyon ay isang propesiya. Sa gabi, ang lampara ay nag-iilaw pa rin sa parehong maliit na silid, ngunit ang kapaligiran ay iba. Ang mga bata ay nakahiga ng buong tiyan. Ang kanilang mga mata ay kalahating nakapikit sa pagtulog at ngumiti kahit sa kanilang mga panaginip. Ang nakatatandang babae na dati hindi mapakali ay nakatulog na nakayakap sa isang nakasulat na notebook na parabang ito ang kanyang pinakadakilang kayamanan. Ang ina na nakatingin sa kanilang tatlo ay umiyak ng mahina, hindi sa sakit, ngunit sa ginhawa. Alam niyang marami pang dapat harapin, ngunit ang pagbabagong ito ay isa ng himala. Ang lungsod ay dahan-dahang natuto mula sa mga maliliit na iyon. Ang eskinita ay naging isang simbolo ng isang bagay na mas malaki, kung paano kahit na ang pinakamarupok na buto ay maaaring umunlad kapag maingat na dinidiligan. At sa bawat araw na lumilipas, ang mga ngiti na lumalabas sa loob ng kaawa-awang bahay na iyon ay kumakalat na parang hindi nakikitang agos na pinipilit na alalahanin ng lahat na ang kagalakan ay pagpapakain din. Noong una, bulong-bulungan lang sa mga istante ng mga sari-sari store at upuan ng mga jeepney. May nagsabing may isang batang babae na nagbahagi ng kanyang huling tinapay sa isang gutom na matanda at nang gabing iyon, dumating ang sopa sa mga steaming lunchbox. Ang isa pang sumumpa ay nakita niya ang isang linya ng mga ordinaryong tao na may dalang tubig, bigas at kumot sa isang kahoy na bahay sa dulo ng eskinita. Ang kwento ay nagbago mula sa bibig, ngunit ang puso ng kwento ay nanatili. Isang bata ang nagsindi ng apoy na ang buong bayan ay nagsimulang madama sa kanyang puso. Sa palengke, sa gitna ng amoy ng isda at hinog na mangga, sinabi ng isang tindero na nag-donate ng 2 saging at nakatanggap ng isang ngiti bilang ganting nagpasaya sa araw. Sinabi ng babae sa stall ng segunda mano na damit na ginawa niyang damit ang lumang palda para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang driver ng motorcycle taxi na nakasandal sa mga manibela ay kinumpirma ng seryosong tango na, "Oo, totoo ito." At sa bahay na iyon, binago ng katahimikan ang pangalan nito. Unti-unting kumalat ang paksa mula sa mga eskinita hanggang sa mga silid-aralan. Isang guro ang nagtanong sa mga bata na gumuhit kung ano ang bayanihan at kalahati ng klase ay nagpinta ng isang bahay na may bukas na mga pinto at isang malaking araw sa ibabaw. Noong linggo pagkatapos ng misa, binanggit ng pari ang kaunting pananampalataya na nagpapakilos ng mga kaldero at puso nang hindi pinangalanan ang mga pangalan. At 3 babae ang nagpalitan ng tingin. Alam na alam niya kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang kapitan ng barangay na nabatid ng mga alingawngaw ay tahimik na lumitaw upang suriin kung may kaguluhan. Nakakita siya ng isang tahimik na hilera, isang notebook na may mga shift, mainit na sabaw, bagong pininturahan na asul na mga bintana, at mga batang naglalaro ng mga takip ng bote sa sahig. Umalis siya na gumaan ang pakiramdam na parang pumipirma ng isang silent agreement na may kasamang tingin. Sa Katanyagan ay dumating ang mga anino. 2 kabataang lalaki ang lumitaw na may hawak na mga cellphone na humihiling na pumasok lamang ng 1 minuto at i-record ang nakasisiglang kwento. Hinayaan sila ng mahiyaing ina, ngunit napagtanto ng batang babae na ang mga video ay tungkol sa kanila, hindi para sa kanila. Ang isang tindero ay nagreklamo sa counter na ang labis na pagbibigay ay masama para sa iyong kalusugan. At isang kapitbahay ang sumagot nang hindi nagtaas ng boses. Ano ang nakasanayan mo sa pagkain ng mainit na pagkain?
Sinubukan ng isang lalaki na organisahin ang pamamahagi kapalit ng pagiging nasa mga larawan. Ang matandang pulubi ay nakatayo sa pintuan, may hawak na sombrero, at ipinaliwanag na ang mga pangangailangan ng mga bata ang siyang namumuno. Ang pagtatangka ay nalanta na parang kandila sa hangin. Gayunpaman ang mabubuting kamay ay mas marami. Isang grupo ng mga kabataan ang nagdala ng mga lata ng pintura at, sa isang buong hapon, tinakpan ng maliliwanag na kulay ang amag, kinuha ng isang nurse ang temperatura at itinuro kung paano pakuluan ang tubig ng maayos. Isang sikat na lokal na kusinero na nakarinig ng kwento sa radyo ng komunidad, nagpadala ng bigas at manok sa loob ng 1 linggo, na humihiling na walang magbanggit ng kanyang pangalan. Sa bawat kilos tila natutong huminga ng malalim ang bahay. Noong Lunes, may nag-iwan ng maliit na tabla na may nakasulat na bahay ng isang bata sa tarangkahan. Noong Martes, lumitaw ang isang dayami na banig para hindi lumabas ang alikabok, sabi ng donor na tumatawa. Noong Miyerkules, napuno ng gitara ng isang binata ang hapon ng isang simpleng kanta at ang kambal ay sumayaw ng baluktot na titisod sa tuwa. Maging ang mga nag-aalinlangan ay nagsimulang kumuha ng konti-konti lang, tulad ng isang taong sumusubok sa tubig bago sumisid. At mayroon ding mga hindi makapagbigay ng anumang material, nag-abuloy ng kanilang oras. Pananatili sa mga bata habang naglalaba ang kanilang ina, nagwawalis ng bakuran, humahawak sa linya kapag sobrang init ng araw. Pinagmasdan ng batang babae ang lahat gamit ang mga mata na lumakas, na parang natututong basahin ang lungsod mula sa loob. Naunawaan niya na ang kabaitan ay maaari ding nakakatakot dahil ipinapakita nito kung ano ang maaaring maging at kung minsan ay hindi gusto ng bawat tao. Ngunit higit sa lahat, naunawaan niya na ang bilog ay hindi tumitigil. Sa pagtatapos ng isang hapong kulay tanso, lumitaw ang isang lalaki na minsang nagsara ng pinto sa kanyang mukha na may dalang isang supot ng bigas at humihingi ng tawad sa kanyang lalamunan. Hindi siya pinatapos ng kanyang ina. Tinuro niya ang mga kaldero at kawali at sinabing, "Umupo ka." At umupo siya, parang tinatanggap na matuto ulit. Pagsapit ng gabi, amoy sabaw, sabon, at sariwang pintura ang buong eskinita. Ang tsismis ay hindi na isang alingaw-ngaw, ito ay isang imbitasyon. At ang mga dumating sa pamamagitan ng sabi-sabi o pananampalataya ay natuklasan na doon. Kakaunti ang naging marami, at ang kwento ng isang batang babae na nagbabahagi ng tinapay ay tahimik na naging salamin kung saan nagsimulang pahalagahan ng lungsod ang nakita nito. Sa pagdami ng mga pagbisita at donasyon, ang bahay ng dalaga ay hindi na nakalimutang lugar sa eskinita. Ito ay naging isang yugto para sa mga pagtatagpo, para sa pag-asa, ngunit din para sa pagigting. Hindi lahat ay tinanggap ang pagbabagong ito. Ang ilang mga kapitbahay ay nagbulong-bulungan na ito ay isang pagmamalabis na palaging may mga gutom na bata at na walang sino man ang nagpakilos ng ganito. Sinasabi ng iba na sinasamantala ng ina ang sitwasyon na tumatanggap ng higit pa sa kailangan niya. Ang bulong-bulungan ng inggit ay umikot sa mga pasilyo na parang malamig na hangin sinusubukang patayin ang bagong ilaw na apoy. Mayroon ding mga naghangad na gawing panoorin ang pagkakaisa. Dumating ang mga tao na may hawak na mga cellphone, hinihiling nakunan ang mga batang umiiyak upang ibahagi ang kanilang moving story sa social media. Ang ilan ay nagpost na may dalang mga supot ng bigas para lamang kumuha ng litrato na iwan ang kalahati ng kanilang dinala at kinuha ang iba. Ang mahiyaing ina ay madalas na hindi alam kung ano ang magiging reaksyon, ngunit ang batang babae ay nagmamasid sa lahat nang may matulungin na mga mata na napansin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagmula sa pagkahabag at ng mga nagmula sa walang kabuluhan. Ang matandang pulubi, ngayon, ang bantay pinto, ay nagsimulang humarang sa mga naghahanap lamang ng entablado. Hindi ito yugto, sasabihin niya, ito ang buhay. Sa kabila nito, patuloy na lumago ang tunay na kilusan. Isang grupo ng mga kabataan
ang nag-organisa ng soup kitchen para laging may mainit na pagkain sa gabi. Isang mananahi ang nagsimulang baguhin ang mga donasyong damit sa tamang sukat para sa mga maliliit. Isang estudyante ang nagdala ng mga libro at nag-alok na turuan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na bumasa. Ang taos-pusong mga kilos na ito ay nabuo ang matibay na pundasyon na nagpapanatili sa pagbabago, kahit na sinubukan itong alisin ng mga kritisismo mula sa labas. Sa gitna ng kilusang ito, lumitaw ang ilang mga panloob na salungatan. Nagsimulang magtalo ang mga tao kung sino ang dapat managot sa mga donasyon, kung paano hatiin ang pagkain, at kung sino ang may karapatang lumahok. Iminungkahi ng isang mayamang negosyante na lumikha ng isang komite upang kontrolin ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon, naging malinaw na ang kanyang intensyon ay lumitaw bilang isang pinuno at gamitin ang kanyang kakayahang makita. Ang komunidad mismo ang nag-react na nagsasabing hindi nila kailangan ng mga titulo o kapangyarihan, kailangan lang nila ng mga kusang kamay. Nagtagumpay ang pagiging simple laban sa burokrasya. Ang mga bata gayunpaman ay hindi nakita ang inggit o alitan sa likod ng mga eksena. Para sa kanila, bawat pagbisita ay pinagmumulan ng kagalakan, bawat mangkok ng sopas ay isang pagdiriwang, bawat laruan ay isang bagong pakikipagsapalaran. Umalingaw-ngaw ang kanilang halakhak sa eskinita, tumagos sa mga dingding ng mga karatig na bahay, at tumunaw sa matigas na puso. Nakita na ngayon ng batang babae na minsang nagbahagi ng kanyang huling tinapay sa isang matandang estranghero, ang ripple effect ng kanyang kilos. Naunawaan niya, kahit na parang bata, na ang tunay na kabaitan ay palaging nakakaakit ng liwanag at anino. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang mas malakas ang liwanag. Nang gabing iyon, habang patuloy na nagniningas ang lampara sa gitna ng silid at umaalingasaw ang amoy ng sabaw ng bigas, lumingalinga ang ina sa paligid at napagtanto, sa kabila ng mga batikos, sa kabila ng mga sulyap sa gilid, may isang bagay na hindi mababasag sa lugar na iyon. Dahil kapag tunay na namumulaklak ang pagkakaisa, walang tsismis, walang makasariling interes ang makakasira dito. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin sa pagitan ng mga sheet ng sink at biglang ang iskinita ay nagsimulang makatanggap ng mga yapak mula sa lahat ng direksyon. Unang dumating ang 2 basket ng prutas na nakabalanse sa balakang ng isang tindero. Pagkatapos ay isang 5 kilong sako ng bigas sa likod ng isang bricklayer na sinundan ng malapitan ng mga karton ng powdered milk, nadala sa isang tricycle na natatakpan ng asul na tarp. Huminto ang isang jeep sa kanto at lumabas ang mga lalaki na may dalang mga galon ng tubig, malalaking kaldero at malinis na kumot. Ang lupa ay nanginginig sa mga tinig at pagtawa, at ang bahay na minsan ay huminga ng amag at katahimikan ay nagsimulang amoy luya, ginisang bawang, hinog na saging at mainit na tinapay. Ang ina ay nakatayo sa pintuan, nawala sa pagitan ng mga luha at ngiti, hindi sigurado kung saan titingin. Ang batang babae ay umikot na parang pang-itaas, tumanggap at pumasa, nalaman na ang mga himala ay nakakapagod din sa mga braso, at sulit ang bawat masakit na kalamnan sa pagtatapos ng araw. Ang mga donasyon ay napakarami na, ang improvisasyon ay naging isang kagyat na pangangailangan para sa organisasyon. Isang binata ang nagdala ng mga tabla at laryo at, na may 2 hiniram na martilyo, ay nagtayo ng mga istante sa dingding. Ang mananahi ay nagsabit ng tali bilang mga sampayan. Nilagyan ng label ang mga damit ayon sa laki at ginawang maliliit ang malalaking damit na may tumpak na hiwa. Inilagay ng retiradong guro ang mga libro sa isang crate at sumulat sa puting chalk, reading corner. Ang mga kaldero ay pinasingaw sa pag-ikot, aros kaldo, pansit, sopas ng manok. Paminsan-minsan lumalabas ang bibingka na nakabalot sa papel at ngumingiti ang mga bata na may matamis na labi. Ang matandang pulubi, isang tahimik na tagapag-alaga, ay sumulat sa isang kuwaderno na nagdala ng kung ano, hindi upang humingi ng resibo,
ngunit upang alalahanin ang mga kwento. Ang bawat pakete ay may isang kamay sa likod nito, sasabihin niya, at bawat kamay ay nararapat na pasalamatan. Di nagtagal, ang kasaganaan ay umapaw sa threshold. Ang patio ay napuno ng mga tambak na sako ng bigas, ang mga istante ay nag-uumapaw, at ang mga laruan ay nabuo ang isang makulay na dagat sa sulok ng sala. Nang ang mga saging ay nagsimulang mahinog ng masyadong mabilis, ang batang babae at ang kanyang ina ay nagpunta sa bahay-bahay na nag-aalok ng prutas. Kaya hindi sila nasisira, katwiran nila, ngunit iba ang ipinakita ng kanilang mga mata. May katuturan lamang ang labis na iyon kapag naging tulay muli. Ang pamamahagi ay humantong sa mas maraming pamamahagi. Ang mga dumating upang mag-abuloy ay kumuha ng kaunti sa isang may sakit na kapitbahay. Ang mga dumating na humingi ng tulong ay nag-iwan ng oras upang makipag-usap. Ang mga walang anuman ay nagdala ng musika, mga kamay, presensya. Ang salitang bayanihan ay lumitaw na pininturahan ng asul sa dingding sa labas. Sulat kamay ng isang bata, isang baluktot na stroke, isang tuwid na katotohanan. Ang mga bata ay umunlad sa gitna ng hindi inaasahang hardin na iyon. Kinaladkad ng bunsong lalaki ang isang dilaw na plastik na truck sa bagong walisin na sahig. Ang kanyang kapatid ay tumawa habang inihagis ang kanyang sarili sa isang tumpok ng mga donasyong unan. Natuklasan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang kagalakan ng pagbabasa ng malakas sa sinumang makikinig. Ang kanilang ina, na kanina ay mahinang nagsalita na parang humihingi ng paumanhin para sa umiiral na, ay nagsimulang salubungin sila ng isang tuwid na katawan at matatag na mga kamay na natutunan na ang dignidad ay muling natutunan sa pamamagitan ng pag-uulit. May nagdala ng pintura at tinakpan ang maitim na mantsa sa dingding. Ang isa pa ay nagbigay ng isang nakapaso na halaman na may isang nababanat na halaman. Nang matuyo ang pintura, sumikat ang araw sa hapon sa bagong liwanag at saglit na tila ngumiti ang bahay. Ang mga hindi maiiwasang hindi pagkakaunawaan ay lumitaw, ngunit ang totoong agos ay tumakbo ng mas malakas. Isang lalaki ang lumitaw nag-aalok ng generator para sa isang makatwirang presyo at ang komunidad na natutong makinig sa sarili nito ay tumanggi ng buong pasasalamat. Sinubukan ng isa pang ireserba ang kanyang hapon para sa mga larawan at ang matandang lalaki na may hawak na sombrero ay nagpaalala sa kanya na ang linya doon ay hindi para sa mga kamera, ito ay para sa mga plato. Umiral ang mga anino, ngunit wala silang nakitang pader na matitirahan. Sinakop ng liwanag ang lahat, sa yapak ng mga kapitbahay na naghuhugas ng patio, sa mga bisig ng mga batang lalaki na nagtatayo ng mga istante, sa mga tawanan na umalingaw-ngaw sa eskinita na parang recess bell. Pagsapit ng araw, parang iba na ang bahay, itinulak ng magiting na tagahanga ang mabangong hangin na may sabaw. Ang mga hanay ng mga istante ay nagpahinga sa matamis na bigat ng kasaganaan. Ang sulok ng pagbabasa ay nananatiling maingat na katahimikan at sa gitna, sa karaniwan nitong platito, ang nakasinding kandila ay nagpasayaw ng ginto sa mga dingding. Ipinatong ng batang babae ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina at sandali, bumalik sa lansangan ng kanyang unang gabi, ang huling tinapay, ang nakaunat na kamay, ang mga salita ng matanda. Naunawaan niya sa simpleng kaliwanagan na natamo lamang ng pagkabata na ang kilos ay naging ganap na bilog at bumalik ng higit pa kaysa sa maaari niyang hilingin. Ang karma, matiyaga, ay nag-ayos ng mga piraso ng walang kinang. Kung saan may kakulangan, mayroon na ngayong labis. Kung saan ito masakit, ngayon ay gumaling. Kung saan ang lungsod ay mabilis na dumaan, ito ngayon ay huminto upang huminga. At kaya, na parang hindi ipinaalam, ang simbolo ay ipinanganak. Hindi na ito bahay ng babae ni bahay sa eskinita. Ito ay ang bahay na may bukas na mga pinto. Ang lugar kung saan napunta ang mga yabag kapag ayaw nilang pumunta ng mag-isa. Nang gabing iyon, bago matulog, hinipan ng dalaga ang apoy ng dahan-dahan, hindi para patayin ito, kundi para tingnan kung mananatili ito.
Ang kandila ay kumikislap lamang matatag at ngumiti siya alam na hindi alam na ang totoo ay natututong tumagal. Unti-unti, ang batang babae ay tumigil sa pagiging kawawang batang babae mula sa eskinita. Sa mga mata ng mga tao, naalala na siya bilang ang nagbahagi ng huling tinapay, ang naghasik ng mga binhi ng kilos na nagpasiklab ng marami pang iba. Kapag siya ay naglalakad sa mga lansangan, may dalang isang balde ng tubig o tumutulong sa kanyang ina sa palengke, ang mga ngiti ay namumulaklak sa daan. Ang ilan ay bumati sa kanya ng may paggalang, ang iba naman ay lumapit para lamang ialay sa kanya ang isang piraso ng prutas, isang magiliw na salita o kahit isang pabulong na panalangin. Parang nabasag sa wakas ang invisibility na laging bumabalot sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita siya hindi dahil sa paghihirap na dinanas niya, kundi dahil sa katapangan na ipinakita niya. Naramdaman din ng ina ang pagbabagong ito. Ang babaeng iyon na nakayuko sa bigat ng pangangailangan, na sanay humingi ng tawad kahit sa katahimikan, ngayon ay nakataas ang mukha kapag nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ang takot na abalahin sila ay napalitan ng panibagong dignidad. Tinawag siya ng mga tao na tiyahin ng mga bata, tinanong ang kanyang opinyon kung paano ayusin ang mga donasyon at umupo sa tabi niya upang magbahagi ng mga kwento. Sa kanyang dibdib, nananatili pa rin ang sakit, ngunit ngayon ay may halong bago. Pagmamalaki sa anak na babae na walang intensyon sa kadakilaan ay nagpabago sa kapalaran ng pamilya. Ang bahay na dating madilim na lugar sa kalye ay naging isang palatandaan. Bayanihan House, isinulat nila sa baluktot na mga titik sa isang tabla na nakasabit sa tarangkahan, na parang ang pagbibigay ng pangalan ay makikilala ang kahalagahan nito. Ito ay hindi lamang isang kanlungan para sa mga bata. Ito ay isang lugar ng pagtitipon, ng pagkakaisa, ng tahimik na pagpapagaling para sa mga sugat ng marami. Doon, ang mga kabataang naghahanap ng layunin ay nakahanap ng puwang upang maglingkod. Ang mga pagod na ina ay nakahanap ng suporta. Ang mga malungkot na matatandang lalaki ay nakahanap ng makakasama. Ang batang babae at ang kanyang ina ay ang puso ng lugar na ito, kahit na hindi nila inangkin ang pamumuno. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang nakikita sa labas ng mundo. Sa loob nila, may malalim ding namumulaklak. Ang batang babae na nakasanayan sa pakiramdam na maliit at walang kapangyarihan ay nagsimulang maniwala na ang kanyang buhay ay may kahulugan, na ang kanyang mga aksyon ay may halaga. Natuklasan niya ang kakaibang saya ng pagtuturo. Ipinakita niya sa kanyang mga kapatid kung paano isulat ang kanilang mga unang titik. Tinuruan ang mga kapitbahay na gumuhit sa semento. Ipinaliwanag sa ibang mga bata na ang pagbabahagi ay dumarami. Ang kanyang tinig, na dating mahiyain, ngayon ay nagdadala ng isang inosenteng autoridad na ipinanganak ng buhay na karanasan. Ang ina naman ay natutong tumanggap. Sa loob ng maraming taon, tumanggi siyang tumulong dahil sa kahihiyan, sa paniniwalang ang pagtanggap ay tanda ng kahinaan. Ngayon ay naunawaan na niya na ang tunay na kahinaan ay hindi nagpapahintulot sa pag-ibig na dumaloy. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng isang mangkok ng sopas, isang kumot, isang salita, hinayaan niyang patuloy na umikot ang gulong. At ang bawat kilos na tinanggap ay isa ring kilos na ibinalik bilang pasasalamat sa pangangalaga, sa presensya. Naroon pa rin ang mga kahina-hinalang tingin, mga mapanuring salita, at mga naiinggit na bulong. Ngunit hindi na sila gaanong nasaktan gaya ng dati. Dahil kapag ang isang buong bayan ay nagsimulang makakita ng isang pamilya na may mga bagong mata, ang kapangyarihan ng pagbabago ay nagiging mas malaki kaysa sa anumang bulong. Naunawaan ng batang babae, kahit na hindi pinangalanan, na ito ay karma na natutupad. Ang buhay ay bumabalik, dumami, ang kabutihang loob na minsang inialay nito sa katahimikan. Noong gabing, iyon nang kumakanta ang buong eskinita sa malayong tunog ng gitara, sumandal ang batang babae sa kanyang ina at sinabing, kakalimutan pa ba nila ang nangyari? Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina.
Hinahaplos ang kanyang buhok at sumagot, "Hindi, iha, dahil pinaalalahanan mo ang lahat kung ano ang kanilang nakalimutan." At sa yakap na iyon, naunawaan nilang dalawa na hindi na sila tinukoy ng kahirapan, kundi sa lakas ng loob na piliin na ibahagi ang kaunting mayroon sila. Ang tiwala ay hindi isinilang ng biglaan, ngunit ito ay dahan-dahang pumasok na parang simoy ng umaga sa isang bukas na bintana. Dati, bawat yapak sa eskinita ay napapapikit ang kanilang ina, natatakot sa mga kahilingan o hindi sumasang-ayon na mga tingin. Ngayon nang marinig nilang may papalapit, tumakbo ang magkapatid sa pintuan, tiyak na makikita nila ang mga kamay na puno ng pag-iingat, hindi pagbabanta. Nagsimulang tumingala, bumati at tumugon ng nakangiti ang batang babae na kanina pa naglalakad sa mga lansangan na nakatitig sa lupa. Unti-unting naglaho ang takot, napalitan ng bagong pakiramdam, pagmamay-ari. Ang mga nakababatang kapatid ay umunlad sa ilalim ng sama-samang tingin na ngayon ay yumakap sa kanila. Ang bunso na dati marupok ay tumakbo ng walang sapin sa bakuran na ipinakita sa mga kapitbahay na ang mga bato na nagkunwari niyang mga kayamanan. Ang iba naman ay natutong tumalon ng lubid kasama ang mga batang lansangan, tumatawa ng malakas sa bawat pagkahulog. Ang nakatatandang babae na dati ay nagkibit-balikat sa kanyang pang-adultong postura, sa wakas ay natawa sa sarili nang mali ang pagkabasa niya ng mga salita habang nagbabasa ng malakas mula sa mga donasyong libro. Ang bawat pagkakamali ay sinamahan ng palakpakan, hindi pamumuna. Ang pagbabasa na tila imposible para sa kanya ay naging isang pagtuklas at sa bawat pagbukas ng pahina, tila mas malawak ang mundo. Pati nanay nila, nagbago din kasama nila. Ngayon ay tinatanggap niya ang mga kapitbahay sa kanyang tahanan nang hindi humihingi ng paumanhin para sa kanyang kahirapan. Nag-aalok sa kanila ng simpleng kape sa iba't ibang tasa at mapagpakumbabang sinasabi na ito ay hindi gaanong, ngunit ito ay mula sa puso. Ang kanyang mga mata na dating mapurol at puno ng kahihiyan, ngayon ay nagniningning nang makita ang bahay na puno ng mga tao. Nang may nagtanong kung ano ang kailangan niya, hindi na siya tumugon ng may kahihiyan na katahimikan, ngunit matatag na sinabi, "Ngayon ay mayroon kaming sapat, ngunit bukas ay maaring kailanganin ito ng isa pang pamilya." Ang kanyang tinig, na kanina ay mahina, ay nakakuha ng katatagan na para bang sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang karapatang umiral. Ang matandang pulubi, isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kwento, ay naging halos parang lolo sa mga bata. Ginugol niya ang kanyang mga hapon na nakaupo sa hagdan, pinapanood ang mga pulutong, nagkukwento ng kanyang kabataan, at nagtuturo sa kanila ng maliliit na aral tungkol sa buhay. Isang araw nang makita niyang iniabot ng dalaga ang bahagi ng kanyang tanghalian sa isang kapitbahay, ngumiti siya at sinabing, "Ngayon naiintindihan mo na, kapag nagbabahagi tayo, hindi lumiliit ang ating mga puso, lumalaki sila." At itinago ng dalaga ang mga salitang iyon sa kanyang sarili na parang may nagbabantay sa isang mahalagang sikreto. Kahit na ang pinakalumalaban na mga kapitbahay, ang mga unang bumubulong ng pamumuna ay nagsimulang magpakita ng maliliit na palatandaan ng pagiging malapit. Ang isa na kilala sa kanyang pagiging matigas ay nagdala ng isang bag ng karbon at umalis ng walang sinasabi. Ang isa pa na dati nang nanunuya sa sitwasyon ay nagpakita upang makipaglaro sa mga lalaki. At kaya, ang bawat kilos gaano man kahiyahiya ay patunay na ang pagtitiwala ay kumakalat sa kabila ng mga dingding ng bahay. Ang mga gabing minsang mahaba at mabigat ay naging sandali ng pagtatagpo. Laging nagsisindi ng kandila, hindi na para magbigay liwanag sa paghihirap, kundi para simbolo na ang ningas ng kabaitan ay hindi mapapatay. Ang mga bata ay natutulog na may buong tiyan at magaan na puso, at ang kanilang ina na nakatingin sa bawat isa sa kanila ay naunawaan na hindi na sila nag-iisa. Ang lungsod na kanina ay nagmamadaling dumaan, ngayon ay natutong huminto at makinig sa tawanan na nagmumula sa loob ng bahay na iyon. At sa kaibuturan, alam ng lahat, hindi lang ang pamilya ang gumagaling.
Ang komunidad mismo ang muling natututo sa halaga ng pagmamalasakit. Ang karma tahimik ay ginagawa ang bahagi nito na nagpapaalala sa lahat na ang lahat ng kabaitan ay nagbabalik, dumarami, kapag ang tiwala ay napalitan ng takot. Ang kwento ay hindi na natiling nakakulong sa eskinita. Kumalat ito tulad ng hangin sa isang bukas na bukid na umaabot sa mga kalapit na lugar, umabot sa mga pamilihan, simbahan at paaralan. Ang nagsimula sa isang batang babae na nagbabahagi ng tinapay ay sinabi na ngayon sa mga pampublikong liwasan, inulit sa mga linya ng jeepney at ginawang halimbawa ng mga guro na nagturo sa mga bata ng tunay na kahulugan ng bayanihan. Biglang, hindi lang ang pamilyang iyon ang tumanggap ng tulong. Ang ibang mga tahanan na nakatago sa katahimikan ay nagsimulang maalala. Ang mga taong hindi kailanman nangahas humingi ng tulong ay nagsimulang makatanggap ng mga pagbisita, donasyon at kumpanya. Ang apoy na nakasindi sa kaawa-awang pintong iyon ay naging isang agos ng apoy na nagpapaliwanag sa buong lungsod, kusang inayos ang mga grupo. Ang mga mananahi ay nagtipon ng mga gamit na damit, inaayos ang mga ito hanggang sa magmukhang bago. Ang mga kabataan ay bumuo ng mga brigada ng paglilinis sa mga nakalimutang kalye, kumakanta ng mga kanta habang sila ay nagwawalis. Ang mga mag-aaral ay nagbigay ng karagdagang suporta sa paaralan sa mga pampublikong lugar, at ang mga maliliit na negosyo ay nagbigay ng bahagi ng kanilang mga ari-arian upang lumikha ng mga basket. Walang inaasahan na anumang kapalit, ngunit ang lahat ay nakadama ng parehong ginhawa. Ang bigat ng kawalang interes ay napalitan ng gaan ng pagbabahagi. At daladala ng bawat taong kasali ang alaala ng babaeng iyon. Kung siya, sa sobrang kaunti, ay nakapagbahagi, paano tayo, na may higit pa, magagawang isara ang ating mga kamay? Ang tanong na ito ay naging halos isang kolektibong pagpigil, umaalingaw-ngaw sa mga puso at pinipilit ang lahat na muling pag-isipan ang kanilang sariling paninindigan. Kahit na ang pinaka-nag-aalinlangan na sa una ay pumuna at hindi nagtiwala, ay nagsimulang makisali. Kung minsan ay mahiyain na nagiiwan ng maliliit, hindi kilalang mga bag sa pintuan ng mga nangangailangan. Nagsimulang magbago ang mga lansangan. Kung saan dati ay pagmamadali at katahimikan, ngayon ay may mga bilog na nag-uusap, nagsasalo-sabaw at walang takot na mga batang naglalaro. Ang dating madilim na eskinita ay naging isang simbolo, at ang ibang mga lansangan ay nais ding dalhin ang markang iyon. Ang maliliit, pansamantalang mga palatandaan ay nagsimulang lumitaw, bahay ng pagkakaisa, may bukas ding pinto dito. Para bang nagpasya ang lungsod na baguhin ang sarili nitong kolektibong memorya na nagpapagaling ng mga lumang sugat sa pamamagitan ng simple ngunit malakas na mga kilos. Pinaghalong pagkamangha at saya ang pinagmamasdan ng dalaga. Nakita niya ang mga kabataang hindi pa niya nakilala na tumulong sa pagpinta ng mga dingding. Nakita niya ang mga mangangalakal na dati walang pakialam na ngayon ay may bitbit na mga sako ng bigas. Nakita ang mga bata na tumatawa ng walang takot sa gutom. Ang bawat eksena ay isang matingkad na paalala na ang kanyang pinili, napakaliit noong gabing iyon na ibinahagi niya ang kanyang huling tinapay, ay dumami ng lampas sa kanyang pinakamaliit na imahinasyon. Napagtanto din ito ng kanyang ina at sa tuwing nagpapasalamat siya sa isang tao, pakiramdam niya ay nagpapasalamat siya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad na nakahanap ng bagong buhay. Sa kaibuturan, alam ng lahat na hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa isang buong lungsod na tinawag upang tumingin sa salamin at kilalanin ang sarili nitong sangkatauhan. At sa pagmuni-muni ng kilos na ito, naunawaan nila na walang nananatiling hindi nakikita kapag nagpasya ang kabaitan na makita. Lumipas ang oras at ang eskinita ay hindi na katulad ng dati, kung saan mayroon lamang mamasa-masa na mga dingding at maruming sahig, mayroon na ngayong mga kulay, mga bulaklak sa repurposed na mga lata, mga tinig na naghahalo sa kanta. Ang mga bata ay tumakbo ng malaya, ang mga kapitbahay
ay nag-uusap na parang mga matandang kaibigan at ang batang babae ay hindi na katulad ng isang beses na humawak ng isang tinapay dahil sa takot na mawala ito. Nakilala siya ng lungsod, hindi bilang isang santo, hindi bilang isang pangunahing tauhang babae, ngunit bilang isang spark. At dinala niya ito ng simple, tulad ng isang taong nakakaalam na ang kadakilaan ay nakatago sa maliliit na kilos. Isang hapon, habang pinatuyo ng araw ang mga bubong ng lata at dinadala ng hangin ang halimuyak ng sariwang tinapay, isang figura ang bumalik sa eskinita. Ito ay ang matandang pulubi, hindi na nakayuko, hindi na nakasuot ng basahan. Malinis siya, simple ngunit bagong damit, malinis ang mukha, maaliwalas ang mga mata na parang ipinanganak na muli. Bitbit niya ang isang maliit na bag at isinuot ang ekspresyon ng isang taong nagdadala pa rin ng bigat ng buhay ngunit ngayon ay may ibang dala. Ang isang taong muling natuklasan ang kanyang dignidad. Nang marating niya ang pintuan ng bahay, huminto siya sandali, tumingin sa loob na parang hindi sigurado kung karapat-dapat ba siyang pumasok. Ang batang babae na nakilala siya ay tumakbo sa kanya. Niyakap niya ang kanyang mga binti tulad ng ginawa niya noong unang araw, ngunit ngayon ay walang takot, tanging pasasalamat. Ang kanyang ina, na puno ng damdamin, ay sumunod sa likuran, hinawakan ng matanda ang magkabilang kamay nila at sinabing, "Naparito ako upang ibalik ang minsan mong ibinigay sa akin. Hindi lang tinapay ang sinasabi ko, kundi ang alaala na ako ay tao pa." Binuksan niya ang bag at may inilabas na envelope. Nasa loob ang ilang perang papel na nasave mula sa mga kakaibang trabaho na nakuha niya salamat sa mga taong nakarinig sa kanyang kwento. "Hindi naman masyado," sabi niya, "pero sapat na para ipakita na hindi tumitigil ang gulong. Ngayon, ako ang nakikihati." Sinubukan ng ina na tumanggi, ngunit ang batang babae ay tumingin sa sobre na tila tumitingin sa isang mas malaking simbolo. Ito ay hindi tungkol sa halaga, ngunit tungkol sa cycle na nakumpleto. Ito ay karma na tumutupad sa pangako nito. Kung ano ang ibinigay mula sa puso na ibinalik ay dumami, na nagdadala ng kagalingan ng nakaraan. Nasaksihan ng buong eskinita ang eksena. Huminto ang mga taong dumadaan, tahimik na nagsilapitan ng mga kapitbahay. Ang kilos ng matanda ay hindi lang para sa pamilyang iyon kundi para sa lahat. Ipinakita nito na walang sinuman ang hinahatulan na maging tatanggap lamang ng habag. Lahat ay maaaring balang araw maging mapagkukunan nito. Nang gabing iyon, nagpasya ang komunidad na magdiwang. Gumawa sila ng isang simpleng piging, kanin, sopas, musikang gitara, mga batang sumasayaw sa ilalim ng mga ilaw na nakatali sa mga kuwerdas. Ang batang babae na tumingin sa paligid, napagtanto na ang kanyang buhay ay nagbago ng hindi maibabalik. Wala ng kalungkutan, wala ng limot. Ang kapirasong tinapay na minsan ay tila katapusan ay naging simula. Habang ang mga kandila ay sinindihan sa gitna ng patio, ang matanda ay nagtaas ng kanyang boses at sinabi, "Ang isang maliit na kilos ay maaaring makalimutan ng mundo, ngunit hindi kailanman sa pamamagitan ng kapalaran." Ang apoy ay kumikislap na nagpatuyo sa mukha ng lahat at sa sandaling iyon ay naunawaan ng buong eskinita na ang tunay na kasaganaan ay wala sa mga supot ng bigas, ni sa mga damit ni sa mga laruan. Ito ay sa muling itinayong buklod, sa ibinalik na sangkatauhan, sa katiyakan na walang sinuman ang hindi nakikita kapag may piniling makakita. Napangiti ang dalaga sabay hawak sa kamay ng ina sa isang tabi at sa kabila naman ng matanda. Sa tatsulok na iyon ng magkahawak na kamay, nakita ng bayan ang higit sa isang pamilya o isang pulubi. Nakita nito ang sarili. Nakita nito ang tahimik na patunay na walang mawawala sa kabutihan dahil laging bumabalik ang karma, pasensya, minsan sa parehong araw, minsan taon na ang lumipas, ngunit laging nasa tamang panahon. At nang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila at tawanan ng mga bata, naunawaan ng lahat na ang tadhana ay isinulat muli sa isang simpleng pagpipilian upang ibahagi ang huling piraso ng tinapay.
Ang mga kwentong tulad nito ay nararapat na alalahanin. I-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na aral ng pananampalataya. Pakikiramay, as pag-asa.